Pagkatapos pinanigan ng korte ang kampo ni Mark Lore sa kanilang dispute mga idol sa orihinal na may-ari nito ng Minnesota Timberwolves, sa ngayon nga mga idol ay mataas ang posibilidad na kukunin ng Minnesota itong si Kevin Garnett bilang maging parte ng kanilang front office. Nagkaroon ng dispute sa korte mga idol si Glenn Taylor, ang dating may-ari ng Minnesota, at si Mark Lore na siyang nakabili pagkatapos na iniurong ba naman ni Glenn Taylor ang kanyang pagbebenta sa Minnesota. Ngunit dahil sa ngayon mga idol na pinanigan ng korte ang kampo ni Mark Lore ay wala na nga siyang magagawa pa. Sa ngayon inaasahan na magkakaroon ng impact sa kanilang front office at decision making itong si Kevin Garnett na kanilang kukunin naman. Isa si Stephen A. Smith sa mga komisyon sa kakayahan ni Jimmy Butler na mag-fit in sa Golden State Warriors noon. Pero ngayon sa kanilang matagumpay na record kung saan simula nang maitrade ito sa Golden State ay mayroon na silang 5 wins and 1 losses. Sinabi mismo ni Stephen A. Smith sa programa sa ESPN na siya'y nagkamali. Sa ngayon mga idol, napabilib itong si Stephen A. Smith kung paanong nag-blend in, nag-fit in itong si Jimmy Butler sa Golden State. At sinabi rin niya na ito raw ho'y nakakabuti para kay Stephen Curry. Dahil katulad ni Stephen Curry na mataas ang free throw percentage, itong si Jimmy Butler daw na mayroong mataas na free throw percentage ay bagay sa kanya, sapagkat sa kakayahan ni Jimmy Butler na mag-draw ng maraming foul ay mabibigyan niya ng pahinga itong si Stephen Curry kahit papano. Si Butler daw ang pinakamagat ang nangyari sa Golden State Warriors, kung saan yung kanilang malaking kahinaan noon na mababa sa free throw at sa fouling. Ngayon mga idol, sa ating nakarang balita nga ho ay number 1 na ang Golden State Warriors at pangalawa sa mayroong pinakamataas na free throw shooting percentage. Dahil kay Jimmy Butler ay naging balanse na itong opensa ng Golden State Warriors at sila ngayon ay nasa magandang kalagayan na. Mas mabuti pa raw itong si Payton Pritchard na siyang sumasahod ng 6.7 million sa taong ito at mayroon na siyang 17 20+ point game para sa Boston Celtics. Marami na siyang mga laro kung saan siya'y kumakamada ng lagpas 20 puntos. Samantalang itong si Paul George na nasa 49.2 million ay 6 na 20 puntos lamang ang kanyang naipukol so far sa season na ito. Walang mali sa kanilang kontrata dahil itong si Paul George ay isang star player, magaling naman siya. Sad to say ay bumabagsak sa ngayon ang kanyang numerong na ibibigay para sa Sixers. Samantalang itong si Payton Pritchard, papaangat pa lamang siya at sa kanyang sinasahod na 6.7 million, malaki ang kanyang naibibigay na kontribusyon para sa Boston Celtics. Ngunit hindi naman mamamalagi na ganyan lamang yung kanyang sasahurin dahil sa kanyang panibagong kontrata, siguradong mabibiyaan siya. Pero sa ngayon, nakakalula na despite sa magkaiba nilang kontrata, mas maganda pa ang naibibigay nitong si Payton Pritchard para sa kanyang team kumpara kay Paul George. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.